Sa Araneta Center, Cubao sa Quezon City. Posibleng dahil daw po sa problema sa kuryente ng isang electric shuttle service. Isang driver ang muntik ng matrap sa gitna ng makapal na usok. Ang mainit na balita hatid ni Rida Reyes. Makapal na usok ang bumalot sa paligid ng South Parking Area ng Araneta Center sa Cubao bago mag-alas 7 kaninang umaga. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero sa lugar para saklolohan ang mga posibleng natrap sa loob. Maswerte nakaligtas matapos ma-suffocate ang service van driver na si Albert Morales. Wala na akong makita eh. May bumangga na ho doon sa likuran ko, pati doon sa harapan. So natrap na ho ako, hindi na ako makaalis doon. Kasi parang nagtutulakan na lang ng ano. Umuusok na rin ho, hindi rin ako makahinga na. Gumapang na ako, lumabas ako ng sasakyan. Nagdesisyon na ako. Yung gamit kong iba Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula raw ang mga pagsabog sa isa sa mga electric shuttle service ng Araneta Center na nakaparada sa basement 3. Kasamang nadamay sa sunog ang 12 electric shuttle. Ang nakikita po natin, ang possibility po nito, po pwedeng nagkaroon ng electrical short circuit o di kaya po pwedeng nagkaroon po ng overcharging. Iimbestigahan pa rin po natin. Mabuti na lamang daw at sapatang fire exits ng gusali, kaya mabilis na nakalabas ang mga taong nasa loob. Umabot lang sa ikalawang alarma ang sunog. Inaalam pa sa ngayon ang halaga ng pinsala nito. Meron naman po tayong schedule of maintenance po niyan sa mga ganyan po. I-check po natin regularly, i-check po natin yung mga battery, i-check po natin yung mga electrical system po ng mga ganyan, para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng aksidente sa mga ganitong pagkakataon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunin ang panig ng pamunuan ng Araneta Center. Rida Reyes, GMA News. Balita naman mula sa Amerika, bahagyang humupa ang tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis sa North Carolina matapos ang 3 araw na kilos protesta. Sa gitna kasi ng rally, isang aktivista ang lumapit at yumakap sa isang pulis. Isang officer pa ang kanyang kinamayan at kalaunan ay niyakap din. Bago ang yakapan, nagkagirian muna ang mga pulis at rallyista. Nagugat ang insidente sa pamamaril ng pulis sa isang African-American nitong nakaraang Martes. Sa galit ng mga rallyista, pinagbabasag nila ang salamin ng ilang establishmento sa lungsod at pinagbabato ang mga pulis. Napilitan namang gumanti ng tear gas ang mga otoridad. Susunod, matakam sa pasarapan ng lechon sa Iligan City. Lamig. Ay, kabalita dito sa Balitang Hali. 그 얘기 좀 하셨죠? 네. Nasagay ba isang sanggol na lalaki mula sa Gusali na tinamaan sa airstrike sa Syria? 춤을 잘 춰서 Natabunan ng 스캔한 다음에 ang sanggol na makita siya. Nakabaon na rin sa lupa ang kalahati ng mga sanggol. Nailigtas din ay isang batang babae na natabunan din ng debris mula sa Gusali tinamaan sa airstrike. Sa ngayon, 5 na po ang naitang nasawi sa pinakabagong airstrike ayon sa Syrian Observatory for Human Rights. Posible raw na tumaas pa ito mga nagpapatuloy ang rescue operation. Matalas na itaon ang mga pagsabong ng airstrike sa Syria dahil sa patuloy na sigalot sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Partner, syempre tuwing may mga selebrasyon o okasyon, hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino ang paborito nating Lechon! Sa Iligan City, naging sentro ng selebrasyon ng iba't ibang potahe ng lechon. Sentro ng Lechon Festival, ang Lechon Cook-Off sa pagitan ng mga may-ari ng lechonan sa lungsod. Ang iba sa mga entry, binihisan pa ng costume o kaya'y kontodo sa presentasyon para mapukaw ang interes ng mga huwes. Pero sa huli, nanaig pa rin syempre ang lechon na may pinakamasarap na lasa. Ay, syempre naman. At syempre ulit, hindi kompleto ang Lechon Festival kung walang libreng pakain ng lechon. Laking tuwa naman ang mga dumalo dahil bukod sa nag-enjoy, ay nabusog din sila. Naimas. Sarap. Lami yun, lami. Nakakatakam. Gutom na tayo. Mga kapuso naman, nabusog po kayo sa mainit na balita sa oras na ito. Para sa iba pang malalaking balita, maglagon sa gmanews.tv. Bisitahin po ang gmanetwork.com. Patuloy na sumubaybay sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. At 72 araw na lang po, Pasko na!
At araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula sa tahanan ng katotohanan, Mariz Umali po. At ako po si John Veneracion, inyong mga kasalo sa Balitang Hali.